Life After Prison. By Silencio, Kabanata 156. Bumilis ang tibok ng puso ni Manuel. Lumilitaw na si Larry ay handa lamang na pumunta doon dahil ang sakit ng kanyang ina ay hindi pa gumagaling, at kaya kailangan ang tulong ni Severin para sa anumang mga susunod na paggamot. Malamang, natakot si Larry na bugbugin nila si Severin hanggang sa mamatay at walang magre-reseta ng gamot sa kanyang ina. Tumingin si Severin kay Manuel, at sinabi, Mr. Manuel, di ba sinabi mo na aalisin mo ang iyong mga tauhan kung mapapapunta ko rito si Hallmaster Larry, at ipapawalang bisa mo ang bagay na binugbog ko ang iyong anak? Tumigil sandali si Severin at nagpatuloy. Naniniwala ako na ang isang tao na may reputasyon mo sa Brookborn ay magiging isang tao ng iyong salita. Galit na galit si Manuel, ngunit magalang na ngumiti lamang siya kay Larry. Sige. Kailangan nating magpakita ng kagandahang loob ngayong nandito na si Hallmaster Larry. Nang matapos ang kanyang pangungusap, dinala ni Manuel si Rufus at ang mga bodyguard ng Chavezes. Maraming salamat sa iyong tulong, Hallmaster Larry, sir. Dahil nandito ka, bakit hindi ka pumasok at maupo? Nais ni Catherine na makakuha ng pabor sa isang puwersa tulad ng Draco Hall noong nakaraan dahil lahat sila ay napakahusay na manlalaban sa kabila ng hindi gaanong maraming pera tulad nila. Dahil maraming benepisyo ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa puwersang tulad nila, natural lang para kay Catherine na samantalahin ang pagkakataong ipahayag ang kanyang pasasalamat. Kakaiba nang umiti sa kanya si Larry at sinabing, Hahaha, hindi na kailangan. Bibisita ako ulit kapag may oras ako, at saka, hindi ito perpekto ehemplo kapag dinala ko ang napakaraming tao ngayon. Marami pa akong dapat asikasuhin mamayang hapon. Siya ay nagsasabi sa kanya ng totoo sa halip na gumawa lamang ng dahilan. Siya ay abala sa pagkuha ng ari-arian ng Cedar Gang, at kailangan din ng lakas tao para pangalagaan ang ari-arian. Sige kung gayon, dahil abala ka, maaari nating gawin ito sa ibang araw. Pumunta ka rito at bisitahin kami kapag ikaw ay librera. Ngumiti ang matandang babae, ngunit sa kaibuturan niya, medyo nahihiya siya. Si Larry ay hindi magalang sa kanya, kundi kay Severin. Salamat dito, Hallmaster Larry. Uminom tayo ng tsaa sa ibang araw kung libre ka. Ngumiti si Severin at sinubukang kumilos ng magalang. Oo naman, Mr. Severin. Aalis na kami. Tumanggaw si Larry at halos kasing bilis ng pagdating niya. Sumakay sila sa kanilang mga sasakyan at nawala sa paningin. Nagtataka ako kung bakit sumugod si Larry dito, pero ngayon napagtanto ko na hindi pa pala gumagaling ang sakit ng nanay niya. Nag-aalala siya na walang magre-reseta ng anumang gamot sa kanyang ina kapag nabugbog si Severin hanggang mamatay. Maasim na sabi ni Miriam pagkaalis ni Larry. Oo. Swerte lang naman at nagkataon na ginagamot niya ang nanay ni Larry. Matatapos na siya kung hindi dahil doon. Ganon din ang sinabi ni Stanley. Halatang hindi nila akalain na ang relasyon ni Severin at Larry ay umabot na sa antas kung saan matatawag lang siya ni Severin sa isang kapritsyo. Samantala, hindi mapakali si Severin na magpaliwanag sa kanila. Kung tutuusin, ayaw niyang may makaalam na tauhan niya lang si Larry. Gayunpaman, may napansin si Catherine. Pagdating pa lang ni Larry, paulit-ulit niyang tinawag si Severin bilang Mr. Severin. Karamihan sa kanyang mga salita at kilos ay walang alinlangan na nagpapahiwatig ng isang uri ng paggalang kay Severin. Maaaring hindi iyon mapansin ng karamihan sa mga tao, ngunit hindi siya karamihan sa mga tao. Hulaan niya na ang relasyon ni Larry kay Severin ay hindi kasing simple ng nakikita. Matapos pag-isipan ang nangyari, sabay ngiti ng matandang babae at sinabi kay Diane. Nakapagdesisyon na ako. Bumagsak ang pamilya natin nitong mga nakaraang taon, at bagamat kasal ka na kay Severin ngayon, walang alinlangang bahagi ka pa rin namin. Ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ay dugo pa rin ng Shanahan, kaya, simula bukas, ikaw ay muling itatalaga bilang General Manager ng Shanahan Corporation. Sana ay maakay mo ang ating pamilya pabalik sa mga araw ng kaluwalhatian nito. Life After Prison, Kabanata 157. Pero, Grandma, sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ni Diane ang kanyang posisyon bilang General Manager ng Shanahan Corporation? Gulat na napatingin si Stanley sa kanyang lola.
Baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala at hindi makapaniwala sa narinig. Tila tuluyang nakalimutan ni Catherine ang nangyari 5 taon na ang nakararaan, hanggang sa humiling sa kanya na gumawa ng paraan para maibalik ni Diane ang kanyang posisyon bilang general manager. Nakangiting walang pakialam ang matandang babae, at sinabi kay Stanley. Sa tingin mo ba ako yung tipong mahilig magbiro? Si George na nakatayo sa gilid ay maasim ang ekspresyon at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dahil naipahayag na ng matandang babae ang kanyang paninindigan, halatang wala ng puwang para sa karagdagang pagtalakay sa bagay na iyon. Sa kabilang banda, mukhang tuwang-tuwa si Felicia at nasa sabik na sinabi. Isa kang matalinong matriarch, nanay. Makatitiyak ka na si Diane ay talagang aakayin muli ang ating mga siyanahan sa kaluwalhatian. Ang meritokrasya ang tamang paraan. Ilang taon nang nagtatrabaho si Stanley sa posisyong iyon, at ang kumpanya ay umuurong sa halip na umunlad. Kung magpapatuloy siya ng ganito, mawawala ang lahat sa mga siyanahan maaga o huli. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Felicia? Magaling ang mga siyanahan. Ano ang ibig mong sabihin ang mga siyanahan ay mawawala ang lahat? Nang marinig ang kanyang sinabi, naikuyom ni Stanley ang kanyang mga kamao, humakbang pasulong, at tinitigan ng masama si Felicia. Natigilan si Felicia sa reaksyon nito at hindi napigil ang mapa-atras ng 2 hakbang. Kung tutusin, siya at ang kanyang pamilya ay matagal na niyang inaapi kaya hindi niya maiwasang magkaroon ng hindi maipaliwanag na takot kay Stanley. Gayunpaman, pinatibay niya ang sarili nang maisip niyang muling ipagpatuloy ng kanyang anak ang posisyon ng General Manager sa Shanahan Corporation. Hindi niya maiwasang ituro. Hihihi, nagsasabi lang ako ng totoo. Lahat ay nanonood, alam mo. Sasampalin mo ba ako? Anong klaseng tao ka kung gagawa ka ng ganyan? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan kapag may lumabas na salita? Tama na. Tumigil na kayo sa pagtatalo. Napagdesisyonan ko na ipagpatuloy ni Diane ang posisyon ng General Manager simula bukas. Si Stanley ang magiging manager ng Business Department. Sabi ng matandang babae pagkatapos ng ilang pag-iisip. Business Department. Halos himatayan si Stanley sa narinig niya. Bukod sa pinakanakakapagod at mababang sweldong posisyon, napakahirap ding makakuha ng anumang kickback sa Business Department. Lalala lang iyon kung si Diane ang magiging General Manager. Ang kanyang sitwasyon ay magiging mas mahirap kung siya ay sasali sa Human Resources Department o sa Finance Department. Napagpasyahan na iyon. Tumango ang matandang babae, sinulyapan si Severin sa tabi niya, at sinabi sa kanya. Sana hindi mo ako biguan, Severin. Ipaubaya ko sa iyo ang pagtiyak ng proyekto ng Liberty City. Ang desisyon kong hayaan si Diane na ipagpatuloy ang kanyang posisyon bilang General Manager ay may 2 buwang panahon ng pagsubok. Nilinaw ko na ba ang sarili ko? Hindi napigilan ng mga sulok ng labi ni Severin ang pagkibot ng ilang beses matapos marinig iyon. Isa siyang tusong matandang sorrow, at alam niyang hindi ganoon kadaling ibalik si Diane bilang General Manager. Ang kanyang kahulugan ay malinaw kung matutulungan niya ang mga siyanahan na makapasok sa proyekto ng Liberty City, kung gayon si Diane ay hindi magkakaroon ng mga problema sa pagpasa sa panahon ng pagsubok. Sa kabaliktaran, kung nabigo si Severin, pagkatapos ay halata naman na mapapalitan si Diane anumang oras. Hindi man lang nag-alala si Severin sa mga pagkakataon niya at nakangiti lang ito habang sinasabi sa kanya. Makakapagpahinga ka na, Grandma. Ako na ang bahala. Mga 20 araw na lang, di ba? Huwag kang mag-alala, magkakaroon ng pwesto para sa mga siyanahan. Tuwang-tuwa si Catherine nang marinig ang paninindigan ni Severin at kontentong tumango. Bahagi ka na ngayon ng mga siyanahan, kaya sana ay matupad mo ang aming mga inaasahan at makapag-ambag ng kaunti sa pamilya. Aalis muna kami ngayon. Ngumiti si Severin at hindi nagtagal ay sinundan ang pamilya ni Diane habang masaya silang bumalik sa villa ng pamilya ni Diane. Life After Prison, Kabanata 158. Nakaramdam ng inis si Stanley habang pinagmamasdan si Severin at ang iba pa na umalis. Hindi na niya nakayanan at sinabi sa kanyang lola. Hindi mo ba naiisip na masyado kang nagmamadali, Grandma? Bilang tugon, inilibot ni Catherine ang kanyang mga mata kay Stanley at sinabi. Tanga ka, alam mo yon. Mayroong higit pa sa Severin kaysa sa nakikita ng mata.
Ang kanyang relasyon kay Larry ay dapat na mas malalim kaysa sa nakikita dahil maaari niyang makuha si Larry na pumunta sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Nang may turo iyon, huminto sandali ang matandang babae at muling nagsalita. At saka, hindi naman tayo mawawalan ng pera ngayon, di ba? Malaki ang kikitain natin kung matitiyak niya ang proyekto ng Liberty City. Kung hindi niya magagawa iyon, lagi kong makukuha si Diane na bitawan ang kanyang posisyon pagdating ng panahon. Sige. Tinanggap naman ito ni Stanley sa ibabaw, pero medyo naiinis pa rin siya dahil ayaw niyang mas mataas sa kanya si Diane. Ang sarap sa pakiramdam. Hahaha. Hindi ako makapaniwala na makikita ko ang araw na magiging sobrang impes ni Stanley. Namumula ang mukha niya kanina. Nakangiting sabi ni Megan pagkabalik sa kanilang tirahan. Hindi na ako pumayag. Parang sa wakas na ilabas ko na ang galit ko. Nakaramdam din ng kaba si Felicia. Si William, gayunpaman, ay tila hindi gaanong ibinahagi ang kanilang sigasig. Aaminin ko masarap sa pakiramdam, pero si Stanley yung tipong natural na mapaghiganti. Maaaring mas mataas ang kamay natin sa pagkakataong ito, ngunit ang ginawa natin ay halos nasaktan siya. Nang marinig iyon, hindi sumasang-ayon si Severin. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Nagkaroon ng maraming pagkakataon na iniisip natin na pinakamahusay na magbigay na lamang, ngunit ito ba talaga ang pinakamahusay na pagpipilian? Walang sino man sa inyo ang nakasakit sa kanya sa nakaraan, at gayunpaman, patuloy niya kayong inaapi na parang walang kwenta. Kung hindi ka lalaban, tapretuhan ka niya na parang mahina at lalo kang aapihin. Tama siya, tatay. Kung hindi tayo lalaban, ituturing tayo ng ating mga kaaway bilang madaling target. Kinampihan ni Megan si Severin at mas naging magiliw sa kanya. Kung tutuusin, binigyan niya sila ng isang mamahaling kotse at inilabas ang kanilang galit para sa kanila. Dati, madalas silang inaapi ni Stanley, ngunit hindi nila nagawang lumaban at naitago lamang ang kanilang galit sa kanilang mga puso. Si Diane lang ang may kitang-kitang Simon Gut sa mukha. Hindi naman ganoon kalaki ang problema ni Stanley dahil galing siya sa pamilya natin. Ang pinakamaraming gagawin niya ay gumamit ng ilang maliliit na panlilin lang para maging mahirap ang buhay para sa atin. Ang inaalala ko ngayon ay si Rufus. Siya. Talaga. Hindi mo ba iniisip na masyado kang nag-aalala, Diane? Dinala nila rito ang lahat ng mga tao nila para umalis ng nakayuko dahil hindi sila naglakas loob na saktan ang Draco Hall. Iba ang pananaw ni Megan kumpara kay Diane. Ngumiti ng mapait si Diane. Naging magalang siya kay Larry. Hindi ba't nangako siya na dadalhin niya ang mga tauhan niya kung mapapatawag ni Severin si Larry? Tinupad niya ang kanyang salita upang hindi masira ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ang mag-ama ay masasamang individual na hindi dapat pakialaman. Tsaka tumulong lang siya dahil kailangan niya ng tulong ni Severin para magamot ang nanay ni Larry. Hindi iyon maaaring mangyari sa bawat pagkakataon sa hinaharap. Tama ka, mukhang mahirap iyan. Medyo nag-aalalang tumingin si Megan kay Severin matapos marinig ang pagsusuri ni Diane. Hahawag kayong mag-alala kayong dalawa. Kung hindi lang dahil masama ang pakiramdam kong gumawa ng dugo kung saan-saan sa unang pagbisita ko sa mga baynan ko, hindi na sana ako mag-abala pang tawagan si Larry. Ang mga bodyguard ng Chavezes ay parang mga langgam sa harapan ko. Tumawa ng walang pakialam si Severin. Life After Prison, Kabanata 150. Nagpalitan ng tingin si Diane kay Megan at pareho silang walang imak. Sa higit sa 200 tao doon at marami sa kanila na maaaring humawak ng kanilang sarili laban sa isang dosina o kahit ilang dosenang mga lalaki, ito ay kakilakilabot na si Severin ay maaaring gumawa ng pahayag na ang mga bodyguard ay parang langgam. Kaya niyang mambola ng hindi kumukurap at walang pinakamaliit na bahagya ng kahihiyan. Well, wala na tayong dapat ipag-alala ngayon na sa wakas ay magpapatuloy na sa pagtatrabaho si Diane sa kumpanya. Nakangiting sabi ni Felicia. Pagkatapos mong maging general manager, hindi mo na kayang ipagpatuloy ang iyong ama na manatili bilang isang ordinaryong warehouse manager na may bawas na sweldo, di ba? Ngumiti ng mahina si Diane bilang tugon at sinabi. Siyempre hindi. Nagningning ang mga mata ni Felicia at sabik siyang tumingin kay Diane.
Maaari ba siyang makakuha ng promosyon o isang katulad nito? Talagang hindi. Umiling si Dayan. Plano ko siyang tanggalin. Ano? Halos magsuka ng dugo si Felicia. Anong ibig mong sabihin, Dayan? Papaalisin mo siya. Paano ka magiging mas malupit kaysa kay Stanley? Gusto mo bang tuluyan na siyang mawalan ng trabaho? Ang nasa sabik na hitsura ng kanyang ina ay nagdulot ng tawa mula kay Dayan habang tinakpan niya ang kanyang bibig at tumatawa. Hindi mo ba naiisip na masyado kang nagagalit, nanay? Kahit si tatay ay mas kalmado kaysa sa iyo. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Dayan. Nagbibiro lang po ako, nanay. Hindi ko intensyon na tanggalin si tatay. Gusto ko lang na magretiro siya ng maaga. Pinapayagan ng kumpanya ang 2 o 3 tao na makakuha ng maagang pagre-retiro bawat taon, tama ba? Sisiguraduhin kong makakakuha ng isa si tatay. Kapag huminto siya sa pagtatrabaho, ang mga buwanang dibidendo na ibinibigay ng kumpanya sa mga retiradong empleyado ay humigit kumulang 2 o 3 beses na mas mataas kaysa sa kanyang karaniwang sweldo sa pagtatrabaho. Dapat mas mabuti iyon, di ba? Parang ganun na nga. Tinakat mo ako kanina. Ang kalungkutan ni Felicia ay napalitan ng saya. Nakarating ka rin sa wakas, William. Medyo nasa sabik din si Megan. Naaalala ko pa kung paano mo hindi mapoprotektahan ang iyong pamilya gamit ang iyong kapangyarihan. Ngumiti ng pilit si Dayan. Sa tingin ko medyo naiintindihan ko na ngayon. Dati, natatakot ako sa lahat ng sasabihin sa akin ng mga tao sa likod ko, at hindi ko itinaas ang ranggo ni tatay kahit na may pagkakataon akong gawin iyon. Ngayong naiisip ko ito, bakit ko papakialam ang opinyon ng ibang tao? Noong si Stanley ang general manager at naglaban ng pera ng kumpanya para panggastos sa sarili, pumikit na lang si Grandma dito. Hindi na bata si tatay, bakit hindi ko magawa ang kaunting bagay para sa kanya? Pagkatapos ay tumingin siya kay William, nakapansin-pansing mas matanda sa nakalipas na 5 taon, at sinabi. At bukod pa, ang benepisyong ito ay lubos na hindi gaanong mahalaga kumpara sa ilan sa mga bagay na nagawa ni Stanley. Hahaha. Pagkatapos ay hihintayin kung makapagpahinga sa wakas. Napangiti si William, alam niyang lumaki ng husto ang kanyang anak nitong mga nakaraang taon at naging mas malakas na tao kaysa dati. Nakakagaan ng loob na makitang hindi na siya gaanong maaapi. Sa ibang lugar, nakasimangot si Larry pagkatapos umalis sa estate ng mga Shanahan. Okay ka lang. Hindi ka mukhang masaya. Hindi ka ba nagkaroon ng pagkakataon na magpakita ng kaunting lakas kanina? Hindi naiwasang magtanong ni Blade nang makitang ganoon ang kanyang superior. Ngumiti ng mapait si Larry, at sinabi. Nag-aalala ako ngayon na bigla akong tatawagan ng ating supreme leader para humingi ng tulong. Bakit dapat ikaw? Siya ang ating pinakamataas na pinuno. Kung hindi dahil sa kanya, patay na tayong lahat ngayon. Iniligtas niya ang ating buhay, at sa kanya ang ating buhay. Gagawin ko ang anumang hilingin niya sa akin, kahit na ang ibig sabihin nito ay dumaan sa bundok ng mga espada at dagat ng apoy. Lalong naguluhan si Blade sa sagot ni Larry at hindi niya alam kung bakit kakaiba ang sasabihin ni Larry sa kanya. Ha! Mas masaya akong magtrabaho sa kanya ngayon ng mahusay, ngunit ang nakakalito ay kapag hinihiling niya sa akin na tumulong nang hindi ko hinayaang ibunyag ang kanyang pagkatao. Maaari kong gamitin ang dahilan ng paghingi ng tulong sa kanya upang gamutin ang sakit ng aking ina, ngunit paano ang susunod na pagkakataon? Ang aking ina ay hindi maaaring palaging may sakit, at hindi ko rin magagamit ang dahilan na iyon sa lahat ng oras. Sinabi ni Larry. Life After Prison, Kabanata 160. Matapos marinig iyon, hindi napigilan ni Blade ang tumango bilang pagsang-ayon. Tama ka. Iyan ay medyo mahirap talaga. Ang pag-iisip ng magandang dahilan ay medyo mahirap din. Pinag-isipan niya ang bagay na iyon at sa wakas ay sinabi niya kay Larry. Paano kung gagamitin natin ang dahilan na ipagamot niya ang aking ina sa susunod na pagkakataon? Napahawak sa mukha si Larry. Kasuklam-suklam. Ang swerte naman nitong si Severin. Gusto kong wakasan ang buhay niya ngayon, pero hindi ko inaasahan na tatayo si Larry para sa kanya. Si Rufus, na noon ay nakabalik na sa mga Chavez, ay galit na nagmumura pa rin at walang mapaglabasan ng kanyang galit. Sa isang tabi, sabi ni Manuel.
Hihihi, kalimutan mo na lang. Kailangan nating magpakita ng paggalang kay Larry, at gumawa rin ako ng kasunduan kay Severin kanina. Dahil nagawa niyang makuha si Larry sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono, hindi ko maaaring sirain ang aking salita bilang pinuno ng mga Chavez. Nang matapos siyang magsalita ay tumingin siya sa kanyang anak na matigas ang ulo at sinabing, "Huwag mong guluhin si Severin sa mga susunod na araw, kahit para sa panahong ito. Kakailanganin ni Larry ang tulong ni Severin para mapagaling ang sakit ng kanyang ina. Sige. Pero ayoko na siyang makita muli sa hinaharap, o kung hindi, hindi ko siya bibitawan." Naikuyom ni Rufus ang kanyang kamao at marahas na idinagdag. Kung hindi niya sinipangan ang pangarap kong babae at nabuntis niya ito ng kanyang anak, baka pinakasalan niya ako. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong magpakasal sa isang hindi birhen kahit na makuha ko si Dayan na pakasalan ako. Nang marinig iyon, saglit na nalungkot ang mukha ni Manuel at diretsyong tumitig kay Rufus. "Akala ko ba wala kang pakialam na nagamit na siya iba? Ikaw ang aking anak, ang magiging tagapagmana ng mga Chavez. Pinagnanasaan mo ba ang isang babaeng ginamit kahit na matapos ang maraming taon? Nakakadismaya ka talaga." Mapait ang ekspresyon ng mukha ni Rufus. Pero napakaganda ni Dayan. Sa tingin ko, lalo siyang gumaganda habang lumilipas ang mga taon. May hangin ng kapanahunan at pagkababae sa kanya. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na magustuhan siya. Hindi nakaimik si Manuel, ngunit hindi niya ito mapabulaanan dahil talagang kaakit-akit si Dayan. Ang kanyang anyo at ang kanyang hitsura ay nag-akit sa kanya na sumulyap pa sa kanya kahit na hindi mabilang na mga babae ang kanyang nakita noon. Kinagabihan, si Felicia at ang iba pa ay nasa mabuting kalooban at nagpasya silang maghapunan kasama ang pamilya ni Severin bago umalis. Nang matapos na ang hapunan, hinatid ni Severin ang kanyang pamilya pauwi sakay ng bagong binili na mamahaling kotse na nagkakahalaga ng higit sa halos $205,000. Nang malapit na silang makarating sa bahay, nakita ni Severin na nagpupumiglas sa ilalim ng malaking puno. Hinablot ng 3 lalaki ang isang dalaga at kinaladkad papunta sa isang maliit na kagubatan ng kawayan sa hindi kalayuan. "Hindi. Bitawan mo ako, mga hayop ka." Napaka-sexy ng figure ng dalagang may maiksing palda, at siya ay tinutumbok ng 3 tulisan. Sa dami ng sinubukan niyang pagpupumiglas, wala itong silbi at nadala siya sa kagubatan. Yung mga halimaw. Nagngangalit si Severin. Ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada, at sinabi kay Dayan. "Nakita mo rin naman, di ba, honey? May gagawin sa kanya ang mga hooligan na iyon." Naintindihan ni Dayan ang ibig niyang sabihin at tumango. "Sige pero mag-ingat ka, gagawin ko." Tumango si Severin at nagmamadaling pumasok sa kagubatan ng kawayan nang matanggap niya ang pahintulot ni Dayan.